Sa liblib na baryo ng mapayapa, may isang paniniwalang matagal nang ipinapasa ng matatanda sa bawat salinlahi. Kapag naglalakad ka sa gabi at may narinig kang kakaibang kaluskos sa likod mo, huwag na huwag kang lilingon. Hindi mahalaga kung gaano ito kalakas. Hindi mahalaga kung tila may taong sumusunod sa iyo. At lalong hindi mahalaga kung marinig mo ang sarili mong pangalan. Basta huwag kang lilingon. Marami ang nakarinig sa babalang iyon, ngunit kakaunti lamang ang nakaaalam kung saan ito nagsimula. Karamihan sa mga kabataan ay tinatawanan na lamang ang kwento. Para sa kanila, isa lamang itong lumang pamahiin na gawa ng matatanda upang takutin ang mga batang mahilig gumala sa gabi. Isa sa mga hindi naniniwala rito ay si Adrian. 22 taong gulang si Adrian. Matangkad, masipag, at kilala sa baryo bilang isang binatang matapang. Lumaki siyang walang kinatatakutan dahil tinuruan siya ng kanyang ama na harapin ang anumang pagsubok. Matagal nang pumanaw ang kanyang ama, kaya si Adrian na ang tumutulong sa kanyang inang si Aling Rosa sa kanilang maliit na bukirin. Isang gabi, matapos maghatid ng mga gulay sa karatig bayan, kinailangan niyang umuwi ng mag-isa. 9:00 na nang siya ay makatuwid sa tulay na nagsisilbing hangganan ng baryo. Tahimik ang paligid. Tanging liwanag ng buwan ang nagbibigay ng kaunting tanglaw sa makitid na daan. Habang naglalakad, napansin niyang tila mas malamig ang hangin kaysa karaniwan. Pinagkiskis niya ang kanyang mga palad. Parang uulan yata, pulong niya. Ngunit wala namang ulap sa kalangitan. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang marating niya ang bahagi ng daan na napapalibutan ng matataas na kawayan. Doon niya unang narinig ang kaluskos. Huminto siya. Tahimik. Maya-maya ay muli niya itong narinig. Parang may paa na sumasayad sa mga tuyong dahon. Lumingon siya sa likuran. Wala naman siyang nakita. Pusa lang siguro, sabi niya sa sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ilang sandali pa ay muli niyang narinig ang tunog. Mas malapit na ngayon. Mas malinaw. Parang may taong naglalakad kasabay niya. Tumigil siyang muli at muli siyang lumingon. Wala pa rin. Ngunit hindi niya napansin na sa pinakadulong bahagi ng daan, sa pagitan ng mga kawayan, may isang maitim na anyong mabilis na nagtago nang igalaw niya ang kanyang ulo. Kinabukasan, ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang ina habang nag-aalmusal. Biglang natigilan si Aling Rosa. Naglakad ka sa daan ng kawayan kagabi? Oo. At may narinig kang kaluskos? Tumango si Adrian. Lumingon ka ba? Napangiti ang binata. Oo naman, bakit? May multo ba roon? Hindi natawa si Aling Rosa. Sa halip ay namutla ito. Anak, kapag may narinig kang kaluskos sa daan ng kawayan sa gabi, huwag kang lilingon. Napabuntong hininga si Adrian. Mama, hindi na ako bata. Hindi ako nagbibiro. May kakaibang takot sa mga mata ng kanyang ina. Ngunit hindi na iyon pinansin ni Adrian.
Buong araw siyang nagtrabaho sa bukirin. Pagsapit ng gabi ay muli siyang kinailangang magtungo sa kabilang baryo upang bumili ng ilang kagamitan. Nang siya ay pauwi na, 10:10 na ng gabi, muli niyang tinahak ang daan ng kawayan. Habang naglalakad ay naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Napailing siya. Pamahiin lang. Subalit hindi pa man siya nakakalayo ay narinig na naman niya ang kaluskos. Huminto siya. Nakatayo lamang siya sa gitna ng daan. May malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Pagkatapos ay muli niyang narinig ang tunog. Mas mabagal. Mas mabigat. Parang may paa ng tao. 1, 2, 3, sunod-sunod. May kung anong hindi maipaliwanag na kaba ang sumiksik sa kanyang dibdib. Unti-unti siyang lumingon. Wala. Ganap na wala. Ngunit habang nakaharap siya sa likuran, napansin niyang tila mas madilim ang paligid kaysa kanina. Para bang may anino na sumasakop sa liwanag ng buwan. Mabilis siyang naglakad pauwi. Pagdating sa bahay ay agad siyang humiga. Ngunit hindi siya makatulog. Pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya mula sa labas ng bintana. Makalipas ang ilang oras, nakatulog din siya. Kinabukasan ay nagising siyang pagod na pagod. Parang hindi siya natulog buong gabi. Lumipas ang mga araw. At sa bawat gabing napapadaan siya sa daan ng kawayan, palaging may kaluskos na sumusunod sa kanya. Palaging may kakaibang pakiramdam na tila may nakamasid. At sa bawat pagkakataon, palagi siyang lumilingon hanggang sa isang gabi. Isang gabing tuluyang nagbago sa kanyang buhay. Malakas ang hangin ng gabing iyon. Nagahampasan ang mga kawayan habang ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap. Naglalakad si Adrian pauwi matapos dumalo sa isang pagpupulong sa barangay. Siya lamang mag-isa sa daan. Walang ibang tao. Walang ilaw. Walang ingay. Maliban sa isang tunog. Kaluskos. Napahinto siya. Narinig niya itong muli. Mas malapit. Mas malinaw. At pagkatapos ay may sumunod na ibang bagay. Isang mahinang tinig. Adrian. Nanlamig siya. May tumawag sa kanyang pangalan. Isang boses na hindi niya makilala. Mahina. Paos. Parang nanggagaling sa malayo. Adrian. Napakagat siya sa labi. Sinubukan niyang huwag pansinin, ngunit muli niya itong narinig. Sa pagkakataong ito ay tila nasa mismong likuran niya. Adrian, lingon ka. Mabilis siyang napalingon at doon siya natigilan. May isang matangkad na nilalang na nakatayo ilang hakbang lamang mula sa kanya. Sobrang payat nito. Napakahaba ng mga braso. Nakayuko ang ulo. Halos sumayad sa lupa ang mahabang buhok nito. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito nagsasalita. Nakatayo lamang ito sa gitna ng daan. Hindi makahinga si Adrian.
Pakiramdam niya ay nanigas ang buong katawan niya. Maya-maya ay dahan-dahang umangat ang ulo ng nilalang. At sa unang pagkakataon ay nakita niya ang mukha nito. Wala itong mga mata. Puro kadiliman lamang ang naroroon. Ngunit tila nakatingin pa rin ito sa kanya. Pagkatapos ay ngumiti ito. Isang ngiting hindi dapat makita ng sinumang tao. Napaatras si Adrian. Ngunit bago pa siya makatakbo, biglang naglaho ang nilalang. Parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan siyang mag-isa sa daan. Hingal na hingal, nanlalamig, takot na takot. Mabilis siyang tumakbo pauwi. Pagdating sa bahay ay agad niyang isinara ang pinto. Nagising si Aling Rosa dahil sa ingay. "Anak, anong nangyari?" Hindi agad nakapagsalita si Adrian. Nanginginig ang kanyang buong katawan. "Mama, ano? Mama, may nakita ako." Unti-unting nawala ang kulay sa mukha ng matanda. Parang alam na nito ang susunod na sasabihin. "Lumingon ka na naman, hindi ba?" Hindi sumagot si Adrian. Ngunit sapat na ang kanyang katahimikan. Napaupo si Aling Rosa sa isang silya. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Adrian ang takot sa muka ng kanyang ina. "Anak," mahina nitong sabi, "nagsimula na siya." "Nagsimula na ang ano?" Hindi agad sumagot ang matanda. Nakatitig lamang ito sa madilim na bintana. Pagkatapos ay bumulong. Ang sumusunod sa mga lumilingon. Hindi agad nakatulog si Adrian ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang nilalang na nakita niya sa daan ng kawayan. Ang mahabang buhok, ang payat na katawan, at higit sa lahat, ang mukha nitong walang mga mata, ngunit tila nakatingin pa rin sa kanya. Nakaupo lamang siya sa gilid ng kanyang higaan habang pinagmamasdan ang bintana. Pakiramdam niya ay anumang oras ay muli niyang makikita ang nilalang sa labas. Ngunit nanatiling tahimik ang gabi. Tanging huni ng mga kuliglig at malamig na hangin ang maririnig sa paligid. Bandang madaling araw lamang siya nakatulog. Ngunit hindi rin nagtagal ang kanyang pahinga. Nagising siya sa isang kakaibang panaginip. Nasa gitna raw siya ng daan ng kawayan. Madilim, tahimik, walang buwan, walang bituin. Habang naglalakad siya ay may naririnig siyang mga yabag sa likuran. Dahan-dahan, paulit-ulit, kasabay ng kanyang bawat hakbang. Gusto niyang lumingon, ngunit tila may pumipigil sa kanyang katawan. Pagkatapos ay may boses siyang narinig. Pamilyar, malambing, at puno ng lungkot. "Adrian," napahinto siya. Kilalang kilala niya ang boses na iyon. Boses iyon ng kanyang ama. Ang kanyang amang 5 taon nang patay. "Anak." Nanikip ang kanyang dibdib. Gusto niyang makita ang ama. Gusto niyang makausap ito kahit isang beses lamang. Muli niyang narinig ang pagtawag. Mas malinaw, mas malapit. "Adrian."
Lumingon ka. Dahan-dahan siyang nagsimulang umikot. Ngunit bago niya makita ang nasa likuran niya, ay bigla siyang nagising. Napalakas ang kanyang paghinga. Basang-basa ng pawis ang kanyang noo. Mabilis siyang napaupo. At doon niya napansin ang isang bagay. May bakas ng maputik na yapak sa sahig ng kanyang silid. Nagsimula iyon sa mismong ilalim ng bintana at nagtapos sa tabi ng kanyang higaan. Para bang may pumasok habang siya ay natutulog. Nanlaki ang kanyang mga mata. Agad siyang tumayo. Sinuri niya ang pinto. Nakasara. Nakakandado. Maging ang bintana ay mahigpit na nakasara. Walang paraan upang may makapasok. Ngunit naroon pa rin ang mga yapak. Totoo. Hindi panaginip. Hindi imahinasyon. Mabilis siyang lumabas ng silid. Nag-aalmusal na si Aling Rosa sa kusina. Nang makita nito ang namumutlang mukha ng anak ay agad itong kinabahan. Anong nangyari? Hindi nagsalita si Adrian. Hinila lamang niya ang kanyang ina patungo sa silid. Pagdating doon ay itinuro niya ang sahig. Natigilan ang matanda. Unti-unting namutla ang kanyang mukha. Hindi siya nagsalita sa loob ng ilang sandali. Parang may bagay na matagal na niyang kinatatakutan na ngayoy nagkatotoo. Mama? Napalunok si Aling Rosa. Kailan nagsimula ito? Kagabi. Tahimik na yumuko ang matanda. Pagkatapos ay naupo sa gilid ng kama. Mama, ano ba talaga ang nangyayari? Mabigat itong napabuntong hininga. May lungkot sa kanyang mga mata at may takot na tila matagal na niyang itinatago. Noong bata pa ako, simula niya, may isang matandang babae rito sa baryo na kilalang tagapag-ingat ng mga lumang kwento. Tahimik na nakinig si Adrian. Siya ang nagsabi na may nilalang na naglalakad sa daan ng kawayan kapag sumasapit ang hating gabi. Anong nilalang? Hindi tao. Nanlamig si Adrian. Tinatawag nila itong tagasunod. Tagasunod? Tumango si Aling Rosa. Hindi ito basta nagpapakita sa kahit sino. Pinipili lamang nito ang mga taong sumusuway sa babala. Anong babala? Huwag lilingon kapag may kaluskos sa likuran. Natahimik si Adrian. Kapag lumingon ka sa unang pagkakataon, mapapansin ka niya. At kapag lumingon ulit, susundan ka niya. Napakagat sa labi ang binata. Kapag pangatlo, napayuko si Aling Rosa. Sasama na siya sa bahay mo. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Adrian. Naalala niya ang mga yapak. Naalala niya ang pakiramdam na may nakatingin sa kanya gabi-gabi. At naalala niya ang nilalang na nakita niya. Mama. Ngunit hindi pa tapos ang matanda. Kapag patuloy mo siyang pinapansin, lalapit siya ng lalapit. Lalapit para saan? Hindi agad ito sumagot. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita rin. Para kunin ka. Napatayo si Adrian. Anong ibig mong sabihin? Walang nakaalam. Tahimik na tumingin si Aling Rosa sa bintana.
Pero lahat ng taong tuluyang sinundan ng tagasunod ay nawawala. Napakabigat ng katahimikan na bumalot sa silid. Parang pati hangin ay tumigil sa paggalaw. Makalipas ang ilang oras ay nagtungo si Adrian sa sentro ng baryo. Hindi niya kayang manatili sa bahay habang umiikot sa kanyang isip ang lahat ng kanyang nalaman. Nagpasya siyang hanapin ang pinakamatandang tao sa lugar, si Mang Felipe. 85 taong gulang na ito at kilala bilang tagapagkwento ng mga lumang alamat. Nadatnan niya itong nakaupo sa ilalim ng isang malaking punong acacia. Nang marinig ng matanda ang dahilan ng kanyang pagpunta, ay agad itong naging seryoso. "Nakita mo siya?" "Opo." "Hindi ka dapat lumingon." "Alam ko na po iyon ngayon." Napapikit si Mang Felipe, parang may mabigat na alaalang bumalik sa kanyang isip. "May iba pa po ba kayong alam tungkol sa kanya?" Matagal bago sumagot ang matanda. Pagkatapos ay tumingin ito sa malayong bahagi ng baryo. "May isang lalaki noon. Taga rito?" Tumango siya. 20 taon na ang nakalipas. Anong nangyari sa kanya? Lagi rin siyang lumilingon. Napalunok si Adrian. At pagkatapos, una ay nakaririnig siya ng mga yabag. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos ay may tumatawag na sa kanyang pangalan. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Adrian. Eksaktong iyon ang kanyang nararanasan. At kalaunan, huminto si Mang Felipe. Kalaunan ay nagsimula na niyang makita ang nilalang. Nanigas si Adrian. "Katulad ng nakita ko?" Tumango ang matanda. "Ngunit hindi iyon ang pinakamasama." "Ano po ang mas masama?" Unti-unting nag-angat ng tingin si Mang Felipe. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Adrian ang takot sa mga mata nito. Kapag nagsimula mo na siyang makita, hindi na siya ang tanging makakakita sa iyo. Parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang dibdib. Hindi niya naintindihan ang ibig sabihin noon, ngunit naramdaman niyang may mali. May napakalaking mali. Nang gabing iyon, mas maaga siyang umuwi. Siniguro niyang nakakandado ang lahat ng pinto at pintana. Hindi siya lumabas ng bahay. Hindi siya nagtungo sa daan ng kawayan. At hindi siya lumingon kahit saan. Ngunit pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, habang nakahiga siya sa kama, may narinig siyang kaluskos mula mismo sa ilalim ng kanyang higaan. Unti-unti siyang napabangon. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. At pagkatapos ay may narinig siyang isang pabulong na tinig. Napakalapit. Parang nasa mismong ilalim ng kama. "Adrian." Napatigil ang kanyang paghinga. Kasunod noon ay isa pang bulong. Mas malinaw, mas mabagal, at mas nakakatakot. Hindi mo na kailangang lumingon. Saglit na tumahimik ang tinig. Pagkatapos ay nagsalita muli, "Dahil narito na ako." Nanigas si Adrian sa kanyang higaan.
Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga ng maayos. Ang malamig na bulong na nagmula sa ilalim ng kanyang kama ay tila patuloy na umuukit sa kanyang isip. Narito na ako. Paulit-ulit itong umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit niyang hinahawakan ang kumot. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nanatiling nakaupo roon. 1 minuto, 10 minuto, o baka 1 oras. Hindi niya alam. Ang alam lamang niya ay hindi na niya gustong tumingin sa ilalim ng kama. Ngunit habang tumatagal, lalo siyang kinakain ng pagnanais na malaman kung ano ang naroon. Unti-unti siyang yumuko, mabagal, maingat. Pakiramdam niya ay anumang oras ay may hahablot sa kanya. Ngunit bago pa niya maisilip ang ilalim ng kama, ay biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Napaatras siya. "Adrian!" Boses iyon ng kanyang ina. Mabilis siyang tumayo. "Mama!" Hingal na hingal si Aling Rosa. Parang nagmamadali itong pumasok. "Anong nangyari?" May narinig ako." "Ano?" May nagsalita sa ilalim ng kama. Namutla ang matanda. Mabilis nitong hinila ang anak palabas ng silid. "Huwag ka nang bumalik doon ngayong gabi. Mama, ngayon na." May kakaibang desperasyon sa boses nito, kaya hindi na nakipagtalo si Adrian. Magdamag silang nanatili sa sala, walang nakatulog. Habang lumilipas ang mga oras, ay tila lalong bumibigat ang hangin sa loob ng bahay. At nang sumikat ang araw ay saka lamang sila nakahinga ng kaunti. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang problema. Nang buksan nila ang silid ni Adrian, agad nilang napansin ang isang bagay. May mga bakas ng putik sa sahig. Mas marami kaysa dati. Hindi lamang iyon. May mga yapak na ngayon sa dingding. Parang may isang nilalang na naglakad ng patayo mula sa sahig paakyat sa kisame. Napalunok si Adrian. Hindi normal ang mga bakas na iyon. Walang taong kayang gawin iyon. At higit sa lahat, ang mga yapak ay nagtapos sa mismong ibabaw ng kanyang kama. Parang may matagal na nakatingin sa kanya habang siya ay natutulog. Tahimik na napaupo si Aling Rosa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumalala na. "Anong ibig mong sabihin?" Tumingin ito sa kanya. Kapag nagsimula siyang mag-iwan ng bakas, ibig sabihin ay papalapit na siya. Papunta saan? Sa iyo. Muling bumalot ang katahimikan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Adrian ang tunay na takot. Hindi iyong takot sa magnanakaw. Hindi iyong takot sa mababangis na hayop. Kundi takot sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang bagay na tila sumusunod sa mga batas na hindi saklaw ng mundo ng tao. Kinagabihan ay dumating si Mang Felipe sa kanilang bahay. Nabalitaan nito ang nangyayari kay Adrian. Pagpasok pa lamang nito sa bakuran ay agad itong napahinto. Tahimik itong tumingin sa bahay. Parang may nararamdaman itong hindi nakikita ng iba. Masama ito,
Bulong ng matanda. Ano po ang nakikita ninyo? Tanong ni Adrian. Hindi ko nakikita, kundi nararamdaman. Nagkatinginan sina Adrian at Aling Rosa. Pagkatapos ay pumasok silang tatlo sa loob. Tahimik na inikot ni Mang Felipe ang bahay, mula sala hanggang kusina, hanggang sa silid ni Adrian. Pagdating doon ay bigla itong tumigil. Napakabagal nitong yumuko at saka hinawakan ang isa sa mga yapak na naiwan sa dingding. Agad nitong binawi ang kamay, parang napaso. Hindi ito ordinaryong nilalang. Alam naman po natin iyon. Umiling ang matanda. Hindi, mas malala pa. Nanlamig si Adrian. Bakit? Napabuntong hininga si Mang Felipe. Dahil ang tagasunod ay hindi talaga naghahanap ng tao. Kung hindi, pinto. Hindi nila agad naunawaan ang sinabi nito. Ano pong ibig sabihin? Matagal bago sumagot ang matanda. May mga nilalang na hindi maaaring pumasok sa mundo natin ng mag-isa. Tahimik silang nakinig. Kailangan nila ng daan. Daan? Isang taong paulit-ulit na lumilingon. Parang may bumigat na bato sa dibdib ni Adrian. Kapag pinansin mo siya ng pinansin, unti-unti mong binubuksan ang pinto. Para saan? Para makatawid siya. Biglang lumamig ang buong silid. Walang nagsalita. Maging si Adrian ay hindi makahanap ng sasabihin. Pagkatapos ng ilang sandali ay tumayo si Mang Felipe. May kailangan tayong hanapin. Ano po iyon? Ang pinagmulan ng sumpa. Anong ibig sabihin? Tumingin ang matanda sa bintana, sa direksyon ng daan ng kawayan. Hindi basta lumitaw ang tagasunod. May pinanggalingan siya. Kung mahahanap natin iyon, baka may paraan pa upang pigilan siya. Kinabukasan, maagang umalis sina Adrian at Mang Felipe. Tinungo nila ang pinakalumang bahagi ng baryo. Isang lugar na bihira ng puntahan ng mga tao. Natatakpan ito ng makakapal na damo at matatayog na puno. Habang naglalakad sila ay napansin ni Adrian na tila lalong tumatahimik ang paligid. Walang huni ng ibon, walang kuliglig, walang kahit anong buhay. Parang mismong kalikasan ay umiiwas sa lugar. Pagkalipas ng halos isang oras, ay nakarating sila sa isang lumang bahagi ng kagubatan. At doon nakita ni Adrian ang isang bagay na hindi niya inaasahan. May mga labi ng isang sinaunang bahay. Halos wasak na ito. Tinakpan na ng mga baging at lumot. Ngunit makikita pa ring minsan itong naging malaking tahanan. Ano ito? Dito nagsimula ang lahat. Napalunok si Adrian. Sigurado po kayo? Tumango si Mang Felipe. Mahigit 50 taon na ang nakalipas. May pamilyang tumira rito. Anong nangyari sa kanila? Tahimik na tumingin ang matanda sa guho. Pagkatapos ay nagsalita. Isa-isa silang nawala. Nanlamig ang katawan ni Adrian.
At ang natagpuan ng mga tao sa loob ng bahay, huminto ito. Ano po? Mga bakas ng putik sa dingding. Parang tumigil ang kanyang puso. Eksaktong katulad ng nangyayari ngayon. Mabagal silang lumapit sa wasak na bahay. Habang papalapit ay may kakaibang amoy na sumalubong sa kanila. Amoy mamasamasang lupa at nabubulok na kahoy. Pagdating nila sa loob ay napansin ni Adrian ang isang lumang mesa at sa ibabaw nito ay may nakapatong na isang makapal na kwaderno. Halos kinakain na ito ng panahon, ngunit buo pa rin. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa unang pahina ay may nakasulat na pangalan, Esteban Villanueva, at sa ilalim nito ay may isang pangungusap na tila isinulat ng nagmamadali. Kapag narinig mo siyang tumawag, huwag kang sasagot. Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng bahay. Kasabay nito ay may narinig silang mahinang kaluskos. Hindi mula sa labas, hindi mula sa paligid, kundi mula sa itaas nila. Unti-unting nag-angat ng tingin si Adrian. At doon niya nakita, sa kisame ng lumang bahay, may isang maitim na anyo na nakadikit doon, tahimik. Hindi gumagalaw at nakatingin mismo sa kanya. Nanigas si Adrian. Pakiramdam niya ay huminto ang oras. Ang nilalang na nakadikit sa kisame ay hindi gumagalaw. Ngunit kahit hindi nito ipinapakita ang mukha nito ng malinaw, ramdam na ramdam niya ang malamig na titig na nakatuon sa kanya. Dahan-dahang umatras si Mang Felipe. Adrian, huwag kang gagalaw. Ngunit huli na. Unti-unting umangat ang ulo ng nilalang at muli niyang nakita ang nakakatakot nitong mukha. Walang mga mata, walang ilong. Tanging isang malawak at hindi pangkaraniwang ngiti lamang ang bumabalot sa mukha nito. Biglang bumagsak mula sa kisame ang nilalang. Kasabay noon ay mabilis na hinila ni Mang Felipe si Adrian. Tumakbo. Hindi na nagdalawang isip ang binata. Mabilis silang lumabas ng lumang bahay at tumakbo palayo sa kagubatan. Hindi sila lumingon. Hindi sila huminto. Hanggang sa marating nila ang bahagi ng kagubatan na natatamaan ng sikat ng araw. Doon lamang sila tumigil. Kapwa sila hingal na hingal. Ano iyon? Tanong ni Adrian. Namumutla si Mang Felipe. Hindi ko alam. Akala ko ba kilala ninyo ang tagasunod? Kilala ko ang kwento niya. Tapos? Ngunit hindi ko pa siya nakita ng ganito kalapit. Tahimik silang naupo sa ilalim ng isang puno. Pagkaraan ng ilang minuto ay saka lamang nila naalala ang kwaderno. Nasa kamay pa rin iyon ni Adrian. Mabuti na lamang at hindi niya nabitawan habang tumatakbo. Muli nila itong binuksan. Luma na ang mga pahina. May mga bahagi ng mahirap basahin, ngunit malinaw pa rin ang karamihan sa mga nakasulat. Nagsimula silang magbasa. Abril 12, May, naririnig akong kaluskos gabi-gabi. Noong una ay inisip kong daga lamang.
Ngunit wala akong nakikitang anumang hayop. Pakiramdam ko ay may sumusunod sa akin. Abril 20. Narinig ko ang pangalan ko kagabi. Boses ng aking ina. Ngunit patay na siya sa loob ng 10 taon. Abril 27, nagkamali ako. Lumingon ako. Napalunok si Adrian. Parang binabasa niya ang sarili niyang karanasan. Nagpatuloy sila. Mayo 5, hindi na siya nawawala. Kapag nagsasara ako ng mga mata, nararamdaman ko siyang nakatingin. Kapag nag-iisa ako, naririnig ko ang kanyang paghinga. Mayo 10, nakita ko siya sa bintana. Mayo 12, nakita ko siya sa bubong. Mayo 15, nakita ko siya sa loob ng bahay. Biglang tumigil si Adrian sa pagbabasa. Parehong-pareho. Lahat ng nangyari kay Esteban ay nangyayari rin sa kanya. Parang inuulit lamang ng panahon ang isang lumang bangungot. Mang Felipe, huwag mong sabihin, pareho tayo ng pinagdaraanan. Tahimik na tumango ang matanda. Nagpatuloy sila sa pagbabasa. Mayo 18. May nalaman ako. Hindi siya ang tunay na panganib. Isa lamang siyang tagapagbukas. May iba pang naghihintay sa likod niya. At kapag tuluyan nang nabuksan ang pinto, wala nang makapipigil sa pagdating nito. Nanlamig si Adrian. May mas masama pa? Tahimik si Mang Felipe. Pagkatapos ay itinuro nito ang susunod na pahina. Mabilis na binasa ni Adrian. Ngunit habang binabasa niya, ay lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Mayo 21. Nakita ko ang pinto. Hindi ito gawa sa kahoy. Hindi ito gawa sa bato. Isa itong anino. At nasa ilalim ito ng daan ng kawayan. Napatingin si Adrian sa matanda. Daan ng kawayan? Tumango si Mang Felipe. Kaya pala doon siya palaging nagpapakita. Muli silang nagbasa. Mayo 23. Sinubukan kong sirain ang pinto. Hindi ko nagawa. Sinubukan kong sunugin ang lugar. Hindi rin gumana. Parang buhay ang anino. Mayo 25. Naririnig ko na sila. Hindi lamang siya. Marami sila. Naghihintay sila. Biglang huminto ang mga sulat. Sunod na pahina. Sunod pa. Hanggang sa makarating sila sa pinakahuling bahagi ng kwaderno. At doon nila nakita ang huling tala. Mas magulo ito kaysa sa lahat, parang isinulat ng nagmamadali. Hunyo 1, kung may makakabasa nito, makinig kayo. Huwag ninyong hayaang mabuksan ang pinto. Kapag nakita ninyo ang anino sa ilalim ng daan ng kawayan, huwag kayong lalapit. Kapag narinig ninyo ang mga boses, huwag kayong sasagot. Kapag nakita ninyo siya, tumigil ang sulat. May mahabang guhit ng tinta, parang nahulog ang panulat. Pagkatapos ay may 3 salita na nakasulat sa ibaba. Mas malaki, mas madiin,
at parang puno ng takot. Nasa likod mo siya agad na nanigas si Adrian. Dahan-dahang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Tahimik na tumingin si Mang Felipe sa kanya. Anong problema? Hindi agad nakasagot si Adrian. Dahil sa mismong sandaling iyon, may naramdaman siyang paghinga. Mainit, mabagal, at napakalapit. Mula sa kanyang likuran, nanginginig siyang napapikit. Ayaw niyang lumingon. Ayaw niyang ulitin ang kanyang pagkakamali. Ngunit malinaw na malinaw ang pakiramdam. May nakatayo sa likod niya at tila nakayuko ito malapit sa kanyang tainga. Pagkatapos ay may narinig siyang pabulong na tinig. Mahina, malamig, at puno ng kasiyahan. Magaling, Adrian. Unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Sobrang lapit mo na. Nanigas si Adrian. Ang malamig na bulong na narinig niya sa kanyang tainga ay tila nagpahinto sa kanyang paghinga. Magaling, Adrian. Sobrang lapit mo na. Hindi siya lumingon. Hindi siya gumalaw. Hindi niya hinayaang manaig ang takot. Sa kanyang harapan ay nakatitig si Mang Felipe. Napansin agad ng matanda ang pagbabago sa kanyang mukha. Anong narinig mo? Mabagal na lumunok si Adrian. Narito siya. Agad na namutla si Mang Felipe. Huwag kang lilingon. Hindi ako lilingon. Ano man ang marinig mo. Tumango si Adrian. Makalipas ang ilang segundo ay nawala ang pakiramdam ng presensya sa kanyang likuran. Kasabay noon ay unti-unting bumalik ang normal na hangin sa paligid. Ngunit alam niyang hindi iyon nangangahulugang ligtas na siya. Sa halip, nangangahulugan lamang iyon na lalo nang lumalapit ang nilalang. Pagbalik nila sa baryo, buong maghapon silang naghahanap ng anumang impormasyon tungkol sa daan ng kawayan. Kinausap nila ang matatandang residente. Nagtanong sila tungkol sa mga lumang alamat. At habang tumatagal, ay mas nabubuo ang isang nakakatakot na larawan. Mahigit isang siglo na pala ang kwento ng tagasunod. Bago pa man maitayo ang baryo, bago pa man magkaroon ng mga konkretong bahay, bago pa man magkaroon ng simbahan, may mga nawawala ng tao sa lugar na iyon. Ayon sa mga matatanda, may sinaunang bahagi ng kagubatan na iniiwasan noon ng kanilang mga ninuno. Tinawag nila itong lilim na lupa, isang lugar na hindi raw dapat puntahan pagsapit ng dilim. Dahil doon umano matatagpuan ang isang bagay na hindi kabilang sa mundo ng tao. Kinagabihan ay muling nagtipon sina Adrian, Aling Rosa at Mang Felipe. Nakalatag sa mesa ang kwaderno ni Esteban. Tahimik silang nag-aaral ng bawat pahina hanggang sa may mapansin si Adrian. Mang Felipe, ano iyon? Itong pahina. Itinuro niya ang isang bahagi na halos hindi na mabasa. Lumapit ang matanda, pagkatapos ay nagsindi ng lampara upang luminaw ang mga letra. Unti-unti nilang nabasa ang nakasulat.
May paraan upang maisara ang pinto. Ngunit kailangan munang matagpuan ang kanyang pangalan. Napatingin sila sa isa't isa. Pangalan? Tanong ni Adrian. Tumango si Mang Felipe. Sa maraming lumang paniniwala, may kapangyarihan ang tunay na pangalan. Pangalan ng tagasunod? Maaaring iyon nga. Muli nilang sinuri ang mga pahina, ngunit wala nang ibang detalye. Parang may mga bahagi ng kwaderno na sinadyang punitin at maaaring naroon ang pinakamahalagang impormasyon. Kinabukasan ay nagpasya silang bumalik sa kagubatan, ngunit hindi sa lumang bahay. May isa pang lugar na gusto nilang hanapin. Ang mismong sentro ng daan ng kawayan. Ang lugar na paulit-ulit na binabanggit sa tala-arawan. Habang naglalakad sila, tila lalong dumidilim ang paligid kahit tirik ang araw. Mas makapal ang mga puno. Mas tahimik ang hangin. Mas mabigat ang pakiramdam. Parang may kung anong nagmamasid mula sa bawat sulok ng kagubatan. Makalipas ang halos isang oras ay nakarating sila sa isang bahagi ng daan na hindi pa nakikita ni Adrian noon. Nakatayo roon ang daan-daang matatandang kawayan. Mas matataas, mas makakapal, at tila mas luma kaysa sa iba. Sa gitna ng mga ito ay may isang maliit na bilog na bahagi ng lupa. Walang damo, walang halaman, puro maitim na lupa lamang. Agad na tumigil si Mang Felipe. Dito iyon. Napalunok si Adrian. Sigurado po kayo? Oo. Lumapit sila. At habang papalapit ay napansin ni Adrian ang isang kakaibang bagay. Ang lupa sa gitna ay tila gumagalaw. Napakabagal. Halos hindi mapansin. Parang humihinga. Biglang nanlamig ang kanyang katawan. Mang Felipe, nakatingin na rin ang matanda. Atin nang nakita. Ang pinto? Hindi sumagot ang matanda. Dahil sa mismong sandaling iyon ay nagsimulang mag-iba ang kulay ng lupa. Unti-unti itong naging mas maitim, mas malalim, hanggang sa magmukha itong isang napakalaking anino. Isang anino na hindi dapat naroroon. Isang anino na tila may sariling buhay. At pagkatapos, dahan-dahan itong bumuka. Parang isang mata. Parang isang sugat sa mismong lupa. Napaatras si Adrian. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nakikita. Wala itong anyo ng karaniwang pinto. Ngunit alam niyang iyon nga ang tinutukoy sa tala-arawan. Ang aninong pinto. Ang daanan. Kasabay ng pagbukas nito ay may narinig silang mga bulong. Mahihina sa una. Halos hindi maintindihan. Ngunit habang tumatagal ay dumadami ang mga ito. 12-dosena, daan-daan. Parang napakaraming boses ang nagsasalita ng sabay-sabay. Nanginginig si Adrian habang pinakikinggan ang mga ito. At pagkatapos ay may narinig siyang isang pamilyar na tinig. Anak! Nanlaki ang kanyang mga mata. Boses iyon ng kanyang ama. Adrian, mahal kong anak,
Napaatras siya. Hindi maaari. Patay na ang kanyang ama. Hindi iyon totoo. Hindi iyon maaaring maging totoo. Ngunit patuloy ang boses. Mas malinaw. Mas malapit. Tulungan mo ako. Madilim dito. Anak. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pagkirot ng kanyang puso. Taon-taon niyang hiniling na marinig muli ang boses ng kanyang ama. At ngayon, naririnig niya ito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip ay alam niyang may mali. Napakalaking mali. Adrian. Napabalik siya sa katinuan nang marinig ang sigaw ni Mang Felipe. Huwag kang makinig. Nakahawak ang matanda sa kanyang balikat. Hindi siya ang ama mo. Biglang tumigil ang boses. Kasunod noon ay dumilim lalo ang aninong pinto. At mula sa kailaliman nito ay may unti-unting lumabas. Isang kamay. Mahaba. Maputla. Hindi pangkaraniwan. Sinundan iyon ng isa pa. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. 12 kamay ang unti-unting lumilitaw mula sa loob ng kadiliman. Parang may mga nilalang na pilit na umaakyat mula sa kabilang panig. Napaatras sina Adrian at Mang Felipe. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. At sa gitna ng lahat ng mga kamay na iyon, may isang anyo na dahan-dahang tumatayo. Mas matangkad kaysa sa lahat. Mas maitim. Mas nakakatakot. At habang unti-unti itong lumalabas mula sa anino, napansin ni Adrian ang isang bagay. Hindi iyon ang tagasunod. Iba ito. Mas matanda. Mas makapangyarihan. At tila ito ang tunay na naghihintay sa likod ng pinto. Pagkatapos ay unti-unti nitong iniangat ang ulo at nagsalita sa unang pagkakataon. Sa wakas, tumigil ang mundo sa paligid. At may nagbukas din ng daan. Sa wakas, at may nagbukas din ng daan. Ang boses ng nilalang ay hindi malakas. Ngunit sa sandaling marinig iyon nina Adrian at Mang Felipe, parang umaling-aungaw ito sa buong kagubatan. Nanginig ang mga kawayan, umihip ang malamig na hangin, at tila pati lupa ay bahagyang umuga. Hindi makagalaw si Adrian. Parang may mabigat na puwersang pumipigil sa kanyang katawan. Sa harapan niya ay nakatayo ang nilalang na unti-unting lumabas mula sa aninong pinto. Mas matangkad ito kaysa sino mang tao. Nakabalot sa maitim na anyong parang usok. At kahit wala itong malinaw na mukha, ramdam na ramdam niya ang mabagsik nitong presensya. Samantala, ang tagasunod ay nakatayo lamang sa gilid ng aninong pinto, tahimik. Parang isang utusan na naghihintay ng utos. Doon lamang naunawaan ni Adrian ang katotohanan. Hindi kailanman naging pinuno ang tagasunod. Isa lamang itong bantay, isang tagapagbukas, at ang tunay na panganib ay ang nilalang na nasa likod nito. Umalis tayo rito, sigaw ni Mang Felipe.
Bigla niyang hinila si Adrian. Parang nabasag ang pagkakatali sa kanyang katawan. Mabilis silang tumakbo palayo sa lugar. Ngunit habang tumatakbo sila, ay patuloy nilang naririnig ang boses ng nilalang. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito humahabol. Ngunit malinaw na malinaw ang bawat salita. At saan kayo pupunta? Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Matagal na panahon akong nakakulong. Mas lalo nilang binilisan ang pagtakbo. Hanggang sa tuluyan nilang marating ang hangganan ng kagubatan. Doon lamang nawala ang malamig na presensya. Pareho silang napahinto, hingal na hingal, pawis na pawis, at puno ng takot. Pagdating nila sa bahay ay agad nilang ikinuwento kay Aling Rosa ang lahat. Habang nagsasalita si Adrian ay unti-unting nawawalan ng kulay ang mukha ng kanyang ina. Hindi dapat nabuksan ang pinto. Mama, hindi ko sinasadya. Alam ko. Napaupo si Aling Rosa at sa unang pagkakataon ay may sinabi siyang matagal na niyang itinago. May isang bagay akong hindi sinabi sa inyo. Napatingin sina Adrian at Mang Felipe. Ano iyon? Huminga ng malalim ang matanda. Hindi aksidenteng napili si Adrian. Nanlamig ang binata. Anong ibig ninyong sabihin? Tahimik na yumuko si Aling Rosa. Pagkatapos ay nagsalita. Ang ama mo ay isa sa mga nagbantay sa pinto. Parang huminto ang tibok ng puso ni Adrian. Ano? Tumango ang matanda. Bago siya namatay, sinabi niyang may darating na panahon na muling susubukang mabuksan ang daan. Hindi makapaniwala si Adrian. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Dahil gusto kitang ilayo rito. Pero bakit ako? Napapikit si Aling Rosa. Dahil ikaw ang susunod na tagapagbantay. Bumigat ang katahimikan sa loob ng bahay. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Parang hindi matanggap ni Adrian ang kanyang narinig. Buong buhay niya ay inakala niyang isa lamang siyang ordinaryong tao. Ngunit ngayon ay nalaman niyang matagal na pala siyang konektado sa lihim na iyon. Kinagabihan ay hindi siya makatulog. Nakaupo lamang siya sa labas ng bahay. Tahimik na nakatingin sa buwan. Paulit-ulit niyang iniisip ang lahat. Ang kanyang ama, ang tagasunod, ang aninong pinto, at ang nilalang na nakalaya. Habang nag-iisip siya ay may narinig siyang mga yabag, mabagal, papalapit. Agad siyang tumayo. Ngunit nang tingnan niya ang paligid ay wala siyang nakitang tao. Tahimik ang daan, tahimik ang baryo, tahimik ang gabi. Pagkatapos ay may narinig siyang boses. Adrian. Nanlamig siya. Pamilyar ang boses. Hindi ito boses ng tagasunod. Hindi rin ito boses ng nilalang sa pinto. Mas pamilyar. Mas malapit sa kanyang puso. Anak. Nanginig ang kanyang katawan. Papa? Mula sa ilalim ng malaking puno sa tapat ng kanilang bahay ay may unti-unting lumitaw na isang anyo. Isang lalaki.
nakasuot ng lumang damit. May mabait na mukha at may mga matang matagal na niyang hindi nakita. Ama niya, si Roberto, napaluha si Adrian. "Papa!" Ngunit biglang sumigaw si Mang Felipe mula sa loob ng bahay. "Huwag!" Napalingon si Adrian. Mabilis na lumabas ang matanda. "Huwag kang lalapit." Pero si Papa, "Hindi iyan ang ama mo." Natigilan si Adrian. Pagbalik niya ng tingin sa puno, ay naroon pa rin ang anyo. Ngunit may kakaiba na siyang napansin. Ang ngiti nito, unti-unti itong lumalawak pa, hanggang sa maging imposible para sa isang tao. At pagkatapos, dahan-dahang nagdilim ang mukha nito. Nawala ang mga mata, nawala ang ilong, at naiwan ang isang napakalaking ngiti. Ang tagasunod, biglang naglaho ang anyo. Kasabay nito ay narinig nila ang malamig na halakhak mula sa kadiliman. Kinabukasan, nagtipon silang muli upang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Nasa mesa ang kwaderno ni Esteban. Ngunit habang binubuklat iyon ni Adrian ay may nahulog na isang nakatiklop na papel mula sa pinakalikod na bahagi. Agad nila itong binuksan. Luma na ito, halos mabura na ang tinta, ngunit mababasa pa rin ang mensahe. At nang mabasa nila iyon, sabay-sabay silang natigilan. Dahil ang nakasulat ay, "Kung nababasa mo ito, huli na ang lahat. Nalaya na siya. May isang paraan lamang upang maisara muli ang pinto. Hanapin ang 3 bantay. Sila ang huling susi." Sa ibaba ng mensahe ay may isang simpleng guhit, 3 simbolo, isang mata, isang puno, at isang kampana. Nagkatinginan sina Adrian, Aling Rosa, at Mang Felipe. Hindi nila alam kung sino o ano ang 3 bantay. Ngunit malinaw ang isang bagay. Kung nais nilang pigilan ang nilalang na nakawala mula sa pinto, kailangan nilang matagpuan ang 3 iyon. At habang tahimik silang nakatingin sa lumang papel, may isa pang bagay na hindi nila napansin. Sa labas ng bahay, sa likod ng kanilang bintana, may isang maitim na anyo na nakamasid. Tahimik, hindi gumagalaw, at tila naghihintay lamang ng tamang oras upang muling kumilos. Mabigat ang katahimikan sa loob ng bahay kinaumagahan. Nakalatag pa rin sa mesa ang lumang papel na natagpuan nila sa kwaderno ni Esteban. 3 simbolo, isang mata, isang puno, at isang kampana. Ang tanging bakas na iniwan para sa kanila ng taong minsang nakalaban sa parehong kadilimang kinakaharap nila ngayon. Tahimik na pinagmasdan ni Adrian ang mga simbolo. Pakiramdam niya ay may kahulugan ang bawat isa. May lihim na naghihintay na mabuksan. Ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. "May naaalala ba kayo tungkol dito?" tanong niya kina Mang Felipe at Aling Rosa. Matagal bago sumagot si Mang Felipe. "May isang lumang alamat ang mga ninununbo natin." Napatingin silang lahat sa kanya. 3 bantay ang itinakda noon,
upang bantayan ang hangganan sa pagitan ng mundo ng tao at ng kadiliman. Mga tao sila, tanong ni Adrian. Umiling ang matanda. Hindi eksakto, kundi mga tagapag-ingat. Tahimik silang nakinig. Kapag nanganganib mabuksan ang pinto, sila lamang ang makatutulong upang maisara itong muli. Tumayo si Mang Felipe at itinuro ang unang simbolo. Ang mata. Sa tingin ko, dito tayo dapat magsimula. Anong ibig sabihin ng mata? Huminga ng malalim ang matanda. May isang lugar sa hilagang bahagi ng baryo. Anong lugar? Ang burol ng tagatanaw. Nanlamig si Adrian. Kilala niya ang lugar na iyon. Isang lumang bahagi ng kagubatan na halos wala nang bumibisita. Ayon sa matatanda, may kakaibang pakiramdam doon kahit sa tanghaling tapat. At may mga nagsasabing may nakamasid palagi mula sa pinakamataas na bahagi ng burol. Kinahapunan ay nagtungo sila roon, kasama si Mang Felipe. Habang naglalakad ay napapansin ni Adrian ang kakaibang katahimikan. Walang maririnig na ibon. Walang kuliglig. Wala kahit anong tunog ng buhay. Parang may kung anong pumigil sa kalikasan na lumapit. Pagdating nila sa paanan ng burol ay agad nilang nakita ang isang napakalaking puno. Mas matanda kaysa sa lahat ng puno sa paligid. Napakalawak ng mga ugat nito at tila ilang daang taon nang nakatayo. Dito ba iyon? Tanong ni Adrian. Tumango si Mang Felipe. Dito nagsisimula ang daan. Nagsimula silang umakyat. Habang tumatagal ay lalong bumibigat ang pakiramdam sa paligid. Parang may mga matang nakatingin mula sa bawat sulok ng kagubatan. At habang papalapit sila sa tuktok ay lalo ring lumalamig ang hangin. Hanggang sa marating nila ang isang malawak na bahagi ng burol. At doon sila napahinto. Sa gitna ng damuhan ay may nakatayong isang estatwang bato. Lumang-luma na ito. Halos kainin na ng panahon. Ngunit malinaw pa ring makikita ang anyo. Isa itong tao. Nakasuot ng kakaibang kasuotan. At ang pinakakapansin-pansin sa lahat, nakapikit ang mga mata nito. Sa paanan ng estatwa ay may nakaukit na mga salita. Ang unang bantay ay nakakakita kahit hindi tumitingin. Tahimik na binasa iyon ni Adrian. Anong ibig sabihin nito? Bago pa makasagot si Mang Felipe ay biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito ay narinig nila ang isang pabulong na tinig. Hindi malinaw kung saan nanggagaling. Parang nasa lahat ng direksyon. Bakit kayo narito? Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Mang Felipe, narinig ninyo iyon? Tumango ang matanda. Muli nilang narinig ang boses. Marami na ang dumating. Marami na rin ang nabigo. Unti-unting nagliwanag ang mga ukit sa estatwa at saka dahan-dahang bumukas ang mga mata nito. Napaatras si Adrian. Hindi siya makapaniwala. Ang batong estatwa ay gumagalaw. At sa loob ng mga mata nito ay may kakaibang liwanag. Kung hinahanap ninyo ang unang bantay,
sabi ng boses. Nahanap na ninyo siya. Nanginig ang buong katawan ni Adrian, ngunit pinilit niyang magpakatatag. Kayo ba ang bantay? Ako ang tagatanaw. Isa sa 3 bantay. Tahimik na nagkatinginan sina Adrian at Mang Felipe. Totoo ang alamat. Totoo ang mga bantay. At nasa harapan nila ang isa sa mga ito. Paano namin maisasara ang pinto? Tanong ni Adrian. Hindi agad sumagot ang bantay. Sa halip ay matagal itong tumingin sa kanya. Parang sinusuri ang kanyang pagkatao. Pagkatapos ay nagsalita. Ikaw ang apo ng dugo ng mga tagapagbantay. Nanlamig si Adrian. Paano ninyo nalaman? Marami akong nakikita. Tumahimik muli ang bantay. At nakikita ko rin ang anino sa iyong likuran. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Adrian. Huwag kang lilingon, sabi agad ng bantay. Dahil naroon siya ngayon, parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang batok. Ngunit pinilit niyang huwag gumalaw. Pinilit niyang huwag tumingin. Hindi lamang ikaw ang sinusundan niya, pati ang baryo ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Anong ibig ninyong sabihin? Huminga ng malalim ang bantay. At habang tumatagal, mas lumalakas ang nilalang na nakalaya. Kapag tuluyan siyang nagising, biglang dumilim ang kalangitan, naglakas ang hangin, at narinig nila ang malalayong bulong mula sa kagubatan. Magbubukas ang lahat ng pinto. Tahimik ang paligid. Walang nagsalita. Sapat na ang mga salitang iyon upang maramdaman nila ang laki ng panganib. Pagkaraan ng ilang sandali ay iniabot ng bantay ang isang bagay. Mula sa gitna ng estatwa ay lumitaw ang isang maliit na bilog na bato. May nakaukit na simbolo ng mata. Dalhin ninyo ito. Para saan? Tanong ni Adrian. Ito ang selyo ng tagatanaw. Isa sa 3 susi. Maingat na tinanggap iyon ni Adrian. At sa sandaling mahawakan niya ang bato, ay may mga larawang pumasok sa kanyang isip. Isang malaking puno, isang lumang kampana, at isang napakalawak na anino na unti-unting bumabalot sa buong baryo. Napaatras siya. Hingal na hingal. Ano iyon? Ang hinaharap, sagot ng bantay. Kung mabibigo kayo. Bago sila umalis ay may isa pang sinabi ang unang bantay. Isang babalang nagpabigat sa kanilang mga puso. Hanapin ninyo agad ang ikalawang bantay. Bakit? Dahan-dahang tumingin ang estatwa sa malayong bahagi ng kagubatan. At sa unang pagkakataon ay narinig nila ang takot sa boses nito. Dahil may gumagalaw na sa ilalim ng malaking puno. At kapag nagising siya, huminto ito. Pagkatapos ay bumigkas ng mga salitang nagpanginig sa kanilang dugo. Hindi na ninyo maaabutan ang ikalawang bantay ng buhay. Hindi agad nakapagsalita sina Adrian at Mang Felipe matapos marinig ang babala ng unang bantay. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanilang isipan ang mga huling salita nito. Hindi na ninyo maaabutan ang ikalawang bantay ng buhay.
Habang pababa sila ng burol ng tagatanaw, lalong bumibigat ang kanilang pakiramdam. Mahigpit na hawak ni Adrian ang selyo ng tagatanaw. Pakiramdam niya ay may init na nagmumula rito, na para bang buhay ang maliit na batong nasa kanyang palad. Anong ibig sabihin noon? Tanong niya. Tahimik na naglakad si Mang Felipe. Kung tama ang hinala ko, may nagtatangkang maunang hanapin ang ikalawang bantay. Sino? Hindi agad sumagot ang matanda. Pagkatapos ay tumingin ito sa madilim na bahagi ng kagubatan. Ang nilalang na nakawala sa pinto. Nanlamig si Adrian. Kung totoo iyon, mas kaunti na lamang ang oras nila. Pagdating nila sa bahay ay agad nilang ikinuwento kay Aling Rosa ang nangyari. Ngunit bago pa sila makapagpahinga ay may isa pang nakakagulat na pangyayari. May isang matandang lalaki ang dumating sa kanilang bakuran. Payat, nakasandal sa tungkod, at tila pagod na pagod mula sa mahabang paglalakad. Hindi siya kilala ni Adrian, ngunit tila kilala siya ni Mang Felipe. Mang Lucio, tumango ang matanda. Felipe, bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Anong nangyari? Tanong ni Mang Felipe. Huminga ng malalim si Mang Lucio. May nangyari sa lumang balete. Biglang nagkatinginan sina Mang Felipe at Aling Rosa. Lumang balete? Ano yon? Tanong ni Adrian. Namutla si Mang Felipe. Ang pinakamalaking puno sa buong lalawigan. At doon matatagpuan ng ikalawang bantay. Kinabukasan, bago pa sumikat ng lubusan ang araw, agad silang naglakbay patungo sa lumang balete. Mahaba ang kanilang nilakad. Kailangang tumawid sa mga bukirin, lumusong sa mababaw na sapa, at tahakin ang isang bahagi ng kagubatan na bihira ng puntahan ng tao. Habang papalapit sila sa lugar ay napansin ni Adrian na tila nagiging kakaiba ang paligid. Ang mga dahon sa lupa ay tila natutuyo kahit sariwa ang panahon. May mga ibong nakahandusay sa daan, at ang hangin ay may dalang malamig na amoy ng nabubulok na kahoy. Hindi ito normal, bulong niya. Tumango si Mang Felipe. May nangyari rito. Makalipas ang halos 2 oras ay narating nila ang kanilang pakay, at agad na bumigat ang kanilang mga dibdib. Sa gitna ng kagubatan ay nakatayo ang lumang balete. Napakalaki nito, napakatanda. Ang mga ugat nito ay tila mga ahas na gumagapang sa lupa. Ngunit may kakaiba. Patay na ang kalahati ng puno. Itim ang mga dahon. At ang balat nito ay tila sinusunog ng hindi nakikitang apoy. Hindi maaari, bulong ni Mang Felipe. Habang lumalapit sila ay may narinig silang mahinang ungol mula sa ilalim ng mga ugat. Mabilis silang nagmadali at doon nila nakita ang isang matandang babae. Nakaupo ito sa lupa. Nakasandal sa malaking ugat ng balete. Maputla, mahina, at tila sugatan. Lola! Lumapit agad si Adrian.
Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. At nang makita sila ay bahagya itong ngumiti. Sa wakas, dumating din kayo. Lumuhod si Mang Felipe. Kayo ba ang ikalawang bantay? Tumango ang matanda. Ako ang tagapag-ingat ng puno. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Natagpuan nila ang ikalawang bantay, ngunit malinaw na huli na sila. Mahina na ito. Halos hindi na makatayo. Anong nangyari? Tanong ni Adrian. Napatingala ang matanda sa malaking puno. Dumating siya kagabi. Ang nilalang, tumango ito. Sinubukan niyang sirain ang aking bantay. Tahimik silang nakinig. Hindi niya ako mapatay. Ngunit pinahina niya ako. Napapikit ang matanda. At hindi na ako magtatagal. Nanikip ang dibdib ni Adrian. Parang muli silang nauubusan ng oras. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay noon ay nagsimulang manginig ang napakalaking balete. 1, 2, 3. Parang may kung anong gumagalaw sa loob ng puno. Agad na tumayo ang matandang bantay. Kahit nanghihina ay naging seryoso ang kanyang mukha. Dumating na siya, napalunok si Adrian. Sino? Hindi na nito kinailangang sagutin. Dahil sa mismong sandaling iyon ay nagkaroon ng mahabang bitak sa katawan ng puno. At mula sa loob ng kadiliman ay may dahan-dahang lumabas na isang napakalaking kamay. Hindi ito kamay ng tao, masyadong mahaba, masyadong maputla, at may mahahabang daliring tila gawa sa anino. Sunod na lumabas ang isa pa. Pagkatapos ay isang ulo, at saka ang kabuuan ng nilalang. Napaatras silang lahat. Ang nilalang ay halos kasinlaki ng balete. Nakayuko ito habang lumalabas mula sa loob ng puno. At sa gitna ng mukha nito ay mayroon lamang isang napakalaking mata. Nakabukas at nakatingin sa kanila. Siya ang bantay basag, bulong ng matandang babae. Ang unang alipin ng nilalang sa likod ng pinto. Umaling-aungaw ang isang malalim na dagundong sa buong kagubatan. Kasabay nito ay tumingin ang napakalaking nilalang kay Adrian. Parang nakilala siya nito. Parang alam nito kung sino ang may hawak ng unang selyo. At pagkatapos ay nagsimula itong maglakad patungo sa kanila. Bawat hakbang nito ay nagpapayanig sa lupa. Mang Felipe, bulong ni Adrian. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay inilabas ng matandang bantay ang isang maliit na kahoy na anting-anting. May nakaukit dito ang simbolo ng puno. Adrian, opo, kunin mo ito. Iniabot niya ang anting-anting. Nanginginig ang kanyang kamay habang tinatanggap iyon. Ito ang ikalawang selyo. Hindi ko po kayo iiwan. Bahagyang ngumiti ang matanda. Hindi na ako mahalaga. Hindi. Makinig ka. Biglang bumigat ang kanyang boses. Ang baryo ang mahalaga. Ang pinto ang mahalaga. At ang ikatlong bantay ang pinakamahalaga sa lahat. Nanlaki ang mga mata ni Adrian.
Anong ibig ninyong sabihin? Ngunit hindi na siya nasagot. Dahil sa likuran nila ay muling umaling-aungaw ang dagundong ng bantay basag. Mas malapit, mas malakas. At habang tumitingin si Adrian sa nilalang, napansin niyang hindi ito nag-iisa. Sa likod nito, sa gitna ng mga puno, may dos-dosenang maiitim na anyo na dahan-dahang lumalabas mula sa kagubatan. At lahat sila ay nakatingin sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Adrian. Sa likod ng napakalaking bantay basag ay unti-unting lumilitaw ang 12-dosenang maiitim na anyo mula sa pagitan ng mga puno. Tahimik silang nakatayo, hindi gumagalaw. Ngunit sapat ang kanilang presensya upang maramdaman ang bigat ng panganib. Parang ang buong kagubatan ay napuno ng kadiliman. Mahigpit na hinawakan ni Adrian ang dalawang selyo, ang selyo ng tagatanaw at ang selyo ng puno. Pakiramdam niya ay bahagyang umiinit ang mga ito sa kanyang mga palad. Parang tumutugon sa nalalapit na panganib. Umalis na kayo, sigaw ng ikalawang bantay. Ano naman po ang mangyayari sa inyo? Tanong ni Adrian. Ngumiti ang matandang babae. Isang ngiting puno ng lungkot, ngunit walang bahid ng takot. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pagbabantay. Panahon na upang tapusin ko ang aking tungkulin. Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Adrian. Ngunit alam niyang tama ito. Hindi sila maaaring manatili. Hindi kong nais nilang maisara ang pinto. Biglang itinaas ng matandang bantay ang kanyang mga kamay. Kasabay noon ay nagsimulang magliwanag ang lumang balete. Umaling-aungaw ang malalim na ugong sa paligid. At mula sa mga ugat ng puno ay lumitaw ang napakaraming sinag ng liwanag. Diretso itong tumama sa bantay basag. Nagngalit ang napakalaking nilalang. Nayanig ang kagubatan sa lakas ng dagundong nito. Ngayon na, sigaw ng matanda. Agad na tumakbo sina Adrian at Mang Felipe. Hindi sila lumingon, hindi sila huminto. At habang papalayo sila ay naririnig pa rin nila ang malalakas na dagundong mula sa likuran. Hanggang sa tuluyan iyong mawala sa hangin. Pagsapit ng gabi ay nakabalik sila sa baryo. Ngunit hindi nila inaasahan ang kanilang nadatnan. Tahimik ang buong lugar. Masyadong tahimik. Walang mga batang naglalaro. Walang nag-uusap sa labas. Halos lahat ng bahay ay sarado ang mga bintana at may takot sa mukha ng bawat taong kanilang nakasalubong. Anong nangyari rito? Tanong ni Adrian. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila. Namumutla ito. May mga tao na namang nawawala. Nanikip ang dibdib ni Adrian. Ilan? 6. Parang huminto ang kanyang paghinga. 6 na katao sa isang araw. Mas mabilis na kumikilos ang kadiliman kaysa sa inaakala nila. Nang gabing iyon ay muling pinag-aralan nina Adrian, Mang Felipe at Aling Rosa ang lumang papel. 2 na ang kanilang nahanap na bantay.
Isa na lamang ang kulang. Ang simbolo ng kampana. At sa pagkakataong iyon ay may naalala si Aling Rosa. May isang lumang simbahan. Napatingin sila sa kanya. Saan? Sa kabilang bundok. Nanlaki ang mga mata ni Mang Felipe. Ang simbahan ng San Aurelio. Tumango si Aling Rosa. Maraming taon nang abandonado iyon. Ngunit may alamat na may kampanang hindi kailanman tumigil sa pagbabantay. Tahimik na nagkatinginan ang dalawa. At sa unang pagkakataon ay tila may malinaw silang direksyon. Madaling araw pa lamang ay umalis na sila. Tinahak nila ang makitid na landas paakyat sa bundok. Habang tumatagal ang kanilang paglalakad, ay lalong kumakapal ang hamog. Hanggang sa halos hindi na nila makita ang daan. Pagkaraan ng ilang oras, ay may isang anyo na lumitaw mula sa puting ulap. Isang lumang simbahan. Malaki, ngunit wasak na sa maraming bahagi. Tinubuan na ng lumot at baging ang mga pader nito, at ang kampanaryo ay bahagyang nakatagilid na. Parang anumang oras ay maaari nang bumagsak. Ngunit may isang bagay na agad napansin ni Adrian. Sa kabila ng pagkasira ng simbahan, ang kampana nito ay buo pa rin. Tahimik itong nakasabit sa tore at tila naghihintay. Pagpasok nila sa loob ay sinalubong sila ng malamig na hangin. May kakaibang katahimikan sa lugar. Hindi nakakatakot, hindi mabigat. Sa halip ay tila mapayapa. Parang may isang bagay na matagal nang nagbabantay rito. Habang naglalakad sila sa gitnang pasilyo, ay napansin ni Adrian ang isang tao. Nakaupo ito sa harap ng lumang altar. Nakasuot ng kupas na damit. Maputi ang buhok. At tila napakatanda na. Ngunit tuwid pa rin ang tindig nito. Parang hinihintay na sila. Lumapit kayo. Mahina ngunit malinaw ang boses nito. Nagkatinginan sina Adrian at Mang Felipe. Pagkatapos ay dahan-dahan silang lumapit. Nang makita ng matanda ang dalawang selyo sa kamay ni Adrian, ay ngumiti ito. Dumating din kayo. Kayo po ba ang ikatlong bantay? Tanong ni Adrian. Tumango ang matanda. Ako ang tagapagpatunog. Tagapagpatunog? Ako ang huling bantay ng kampana. Nakahinga ng maluwag si Adrian. Sa wakas, natagpuan nila ang huling susi, ngunit hindi nagtagal ang kanyang ginhawa. Dahil unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ng matanda. At napalitan ito ng matinding pag-aalala. Huli na kayo. Parang bumagsak ang puso ni Adrian. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tahimik na tumingin ang matanda sa labas ng simbahan. Pagkatapos ay itinuro nito ang makapal na hamog sa labas. Mula nang dumating kayo, hindi kayo nag-iisa. Nanlamig si Adrian. Agad siyang napalingon sa pintuan ng simbahan at doon niya nakita, sa labas, sa gitna ng makapal na hamog, may mga nakatayong anino. 1, 10, 20, mahigit 100,
lahat ay tahimik. Lahat ay nakatingin sa simbahan. At sa pinakaharap nila ay nakatayo ang isang pamilyar na nilalang. Matangkad, payat, mahabang buhok, at may nakakatakot na ngiti. Ang tagasunod. Ngunit hindi iyon ang nagpanginig kay Adrian, dahil sa likod nito ay may isa pang anyo. Mas mataas, mas maitim, mas makapangyarihan. Ang nilalang na nakalaya mula sa pinto. At sa unang pagkakataon, nakita niya itong ngumiti. Tahimik na nakatayo si Adrian habang nakatanaw sa pintuan ng lumang simbahan. Sa labas ay nakahanay ang daan-daang anino. Hindi sila gumagalaw. Hindi sila nagsasalita, ngunit sapat ang kanilang presensya upang maramdaman ang nalalapit na panganib. At sa kanilang harapan ay nakatayo ang tagasunod. Tahimik, nakangiti, habang sa likuran nito ay naroon ang tunay na pinagmulan ng lahat ng bangungot, ang nilalang na nakalaya mula sa aninong pinto. Pakiramdam ni Adrian ay lalo itong lumaki, lalo itong naging makapangyarihan. Parang sa bawat araw na lumilipas ay mas lumalawak ang impluwensya nito sa mundo ng tao. Sa loob ng simbahan, tahimik na tumayo ang ikatlong bantay. Ang tagapagpatunog. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Adrian ang tunay na bigat ng mga taon sa mukha nito. Parang matagal na nitong hinihintay ang araw na ito. Dumating na siya, sabi ng matanda. Opo, sagot ni Adrian, at hindi na siya uurong. Tumango ang bantay, dahil malapit na niyang makamit ang kanyang pakay. Nanlamig si Adrian. Ano po ba talaga ang gusto niya? Huminga ng malalim ang matanda. Pagkatapos ay tumingin ito sa lumang kampanang nakasabit sa tore ng simbahan. Hindi niya gustong sirain ang mundo. Natigilan si Adrian. Kundi, gusto niya itong gawing bahagi ng kanyang mundo. Parang bumigat ang buong paligid. Tahimik silang nakinig. Ang pinto ay hindi lamang daanan. Isa itong hangganan. At kapag tuluyan itong bumagsak, maghahalo ang dalawang daigdig. Naalala ni Adrian ang mga aninong nakita niya. Ang mga bulong, ang mga nawawalang tao, at ang mga nilalang na unti-unting lumilitaw mula sa kadiliman. Iyon pala ang tunay na layunin, hindi simpleng pananakot, hindi simpleng sumpa, kundi pananakop. Biglang umihip ang malakas na hangin. Kasabay noon ay bumukas ng kusa ang malaking pintuan ng simbahan. Dahan-dahan, mabagal. At sa pagbukas nito, lumitaw ang napakalaking anyo ng nilalang sa labas. Hindi na ito nagtago. Hindi na ito nagkubli sa anino. Tahasan na itong nakatayo sa harapan nila. Natagpuan mo na ang tatlong selyo. Umaling-aungaw ang boses nito sa buong simbahan. Hindi sumagot si Adrian. Mahusay. Mas mahusay pa kaysa sa mga nauna. Mahigpit niyang hinawakan ang tatlong selyo. Ang selyo ng mata, ang selyo ng puno, at ang maliit na kampanang iniabot sa kanya ng ikatlong bantay. Hindi kita hahayaang manalo.
Bahagyang ngumiti ang nilalang. At paano mo ako pipigilan? Hindi agad nakasagot si Adrian dahil sa totoo lang, hindi niya rin alam. Lumapit ang ikatlong bantay at inilagay nito ang isang kamay sa balikat ng binata. Ngayon ko na sasabihin ang lihim. Napatingin si Adrian. Anong lihim? Ang 3 selyo ay hindi sapat upang maisara ang pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Tanging susi lamang sila. Parang gumuho ang pag-asa sa kanyang dibdib. Kung gayon, ano ang kailangan? Tahimik na tumingin ang matanda sa kanya. At saka nagsalita. Isang tagapagbantay. Biglang naunawaan ni Adrian ang ibig sabihin. At kasabay noon ay nanlamig ang kanyang katawan. Huwag ninyong sabihin na, oo, ang pinto ay kailangang may bantay. Nanginginig siyang napaatras. Hindi. Walang ibang paraan. Maaari tayong humanap ng iba. Umiling ang matanda. Hindi. Ang dugo ng mga tagapagbantay ay nasa iyo. Tahimik ang buong simbahan. Maging si Mang Felipe at Aling Rosa ay hindi makapagsalita. Alam nilang totoo iyon. Matagal nang itinakda ang papel na iyon para kay Adrian. Mula pa sa panahon ng kanyang ama. Mula pa sa mga nauna sa kanilang lahi. Sa labas ay nagsimulang umusad ang mga anino. Isa-isa, papalapit. Habang ang nilalang ay nananatiling nakatayo sa kanilang harapan. Naghihintay. Parang alam nitong wala nang natitirang oras. At tama ito, wala na nga. Tahimik na yumuko si Adrian. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Naalala niya ang kanyang ama, ang kanyang ina. Ang mga taong nawawala, ang baryong kanyang minahal, at ang lahat ng taong maaaring magdusa kung mabibigo siya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumingin sa 3 selyo at gumawa ng kanyang pasya. Sa gitna ng simbahan ay may lumang bilog na ukit sa sahig. Isang sinaunang tanda na matagal nang nakatago. Doon siya tumayo at inilapag ang 3 selyo. Agad na nagliwanag ang buong lugar. Nayanig ang simbahan. Nagsimulang umaling-aungaw ang kampana kahit walang humahawak dito. 1, 2, 3. At sa bawat tunog ay parang may napupunit sa hangin. Biglang nagngalit ang nilalang sa labas. Sa unang pagkakataon ay nakita nila ang galit nito. Hindi! Nagsimulang gumuho ang mga anino sa paligid. Isa-isa silang naglaho. Parang usok na tinatangay ng hangin. Habang ang liwanag mula sa 3 selyo ay lumalakas ng lumalakas. Lumuhod si Adrian. Nararamdaman niyang may humihila sa kanya. Parang may puwersang unti-unting kumukuha sa kanyang lakas. Ngunit hindi siya tumigil. Hindi siya umatras. Sa halip ay mas lalo niyang pinatatag ang kanyang loob. At sa gitna ng liwanag ay may narinig siyang isang pamilyar na boses. Magaling, anak. Napaluha siya.
boses iyon ng kanyang ama. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala siyang naramdamang takot. Wala siyang naramdamang kasinungalingan. Tanging kapayapaan. Unti-unting nagsara ang aninong pinto sa malayo. Nagsimulang maglaho ang kadiliman, at ang nilalang na matagal nang naghihintay sa kabilang mundo ay napilitang umatras. Hindi ito ang wakas, sigaw nito. Ngunit wala ng kapangyarihan ang mga salita nito. Dahil tuluyan nang nagsasara ang daan, at kasabay noon ay nilamon ito ng kadiliman ng sarili nitong mundo. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik ang katahimikan. Nawala ang mga anino, nawala ang mga bulong, nawala ang malamig na presensya na matagal nang bumabalot sa baryo. Natapos na rin ang mga pagkawala ng mga tao. Unti-unting bumalik sa normal ang lahat, ngunit may kapalit. Sa gitna ng lumang simbahan ay wala na si Adrian. Hindi siya nakita ni Mang Felipe at Aling Rosa. Wala siyang iniwang bakas. Wala siyang iniwang katawan. Parang naglaho lamang siya kasabay ng pagsasara ng pinto. At sa loob ng maraming taon, inakala ng lahat na tuluyan na siyang nawala. Subalit may isang alamat na isinilang matapos ang mga pangyayaring iyon. Ayon sa mga matatanda, kapag dumaraan ka sa daan ng kawayan sa kalaliman ng gabi at may marinig kang kaluskos sa iyong likuran, huwag kang lilingon. Ngunit hindi na dahil sa takot, kundi dahil may isang bagong tagapagbantay na naglalakad sa hangganan ng dalawang mundo, tahimik, mapagmatyag, at walang sawang nagbabantay upang hindi na muling mabuksan ang pinto. At ang pangalan ng tagapagbantay na iyon ay si Adrian. Wakas,